Apat na po ang namatay matapos masunog ang isang residential building sa Kuwait. Ang naturang gusali puno ng mga overseas worker at kabilang sa mga sugatan ang dalawang Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Nagngangalit na apoy ang sumalubong sa mga bumbero nang rumesponde sa sunog na yan sa Kuwait kahapon ng umaga. Kasabay ng malaking apoy ang pagbuga ng makapal na usok. Habang nasusunog ang gusaling yan na tinutuluyan ng mga overseas worker. Kanya-kanyang likas ang mga nakatira. Ang ilan sa mga nakatakas humiga na sa kalsada dahil hirap makahinga. Ang iba namimilipit sa sakit matapos malapnos ang balat. Pero dahil mabilis kumalat ang apoy, marami ang natrap. Dahil di na makadaan sa entrance, may mga tumalon pa mula sa mga bintana ng gusali. Sinubukan ng mga bumbero na sagipin ang mga natrap pero naging mahirap ito para sa kanila. Di bababa sa 49 na foreign workers ang nasawi sa sunog. Karamihan sa mga biktima, pawang mga Indian. Dose-dose na rin ang sugatan pero patuloy pang kinukumpirma ang eksaktong bilang. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kabilang sa mga nadamay ang dalawang Pinoy. Pareho raw silang nasa critical na kondisyon at nananatili sa intensive care unit. Base naman sa pangunang investigasyon, sobra-sobra ang bilang ng mga nakatira sa nasunog na gusali. Inaalam pa ang pananagutan ng may-ari nito. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Ruth, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga din po. Secretary, pakibigyan po kami ng update dito sa dalawang kababayan natin na nasa ICU pa matapos itong sunog at saka may iba pa po bang mga Pilipinong naapektuhan? Ayon sa ulat na natanggap natin mga alas 10 ng gabi kagabi, ay may mga 11 OFWs na nando doon sa gusali na nasunog sa Al-Mangaf, southern coastal city sa Kuwait City. And sila ay nagtatrabaho para sa isang construction company. Ngayon, 11 OFWs, 3 are safe. 3 pa ay nasa ospital at ang alam natin, 2 dun sa 3 ay nasa critical na kondisyon, nasa ICU, kaya patuloy natin pagdasal ng kanilang kaligtasan. At 5 ay inaalam pa ang kanilang status, so subject to confirmation pa sa ngayon yung 5. Mm-hmm. Na-contact na po ba, Secretary, yung pamilya nitong mga biktima, lalo na itong 2 nasa ospital pa po, na nasa ICU, Yes, 3 yung nasa ospital? That's right. Na-contact na yung mga pamilya nila, and we, during the day, during this morning, we are contacting the families of all the 11 OFWs. Mm-hmm. May ibibigay po ba kayo na assistance para sa kanila? Sa ngayon, sa situation on the ground, ang pinaka-immediate and basic need is monitoring and making sure that the OFWs are safe in terms of their health and well-being at yung pagpapaabot alam sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa tamang panahon, papasok ang ating financial, humanitarian, and repatriation assistance. Of course, yung medical parating nato doon. Kaya katuwang din natin si Administrator Arnel Ignacio at ang OWA bilang attached agency ng Department of Migrant Workers. Secretary, balikan ko yung binanggit nyo na 5 Pilipino na inaalam nyo pa yung sitwasyon. So hindi naman po ito parang missing, baka mamaya pumunta lang po sa ibang lugar. Ano na po ba yung, na-clear out na po ba yung building? Sa ngayon, wala pong informasyon kung na-clear out na yung building, ano yung exact status from the Kuwaiti Fire Authorities. But we do know that yung 5 ay still subject to confirmation ang kanilang status. Marami na ang dinala sa ospital. Kaya nakikipag-ugnayan din tayo sa mga ospital. Pero hinahanap natin yung mga naging biktima ng sunog kasi more than 1 hospital ang pinagdalhan at inaalam natin yung status nila doon. Tapos hindi pa rin naman kilala yung or confirmed na ba yung nationalities nitong mga sinasabing namatay po?
wala pa tayong confirmed fatalities and we hope it stays that way on the Philippine side. Yung mga announcements sa media, foreign media, ay particular sa patungkol sa mga nasawi regardless kung anong nationality nila. So, posibleng hindi Pilipino, and of course, pinagdadasal din natin yung mga nasawi, no? At nakikiisa tayo sa mga pamahalaan nila. Kaya ngayon ay inaalam pa natin exactly yung status ng 5. But 3 are safe, but 3 are hospitalized. That's 6 out of 11. At 5, during the day, hopefully, makukuha natin ang status nila. Pwede nyo na po bang pangalanan yung mga biktima o hindi pa, Secretary? Sa ngayon, hindi pa ito ang akmang panahon kasi we are still reaching out to their families. At nakikiisa tayo sa kanilang pinagdadaanan ngayon at yan naman ay standing order ng ating mahal na Pangulo to make sure that we are one with the families, we handhold the families through difficult times, and we make sure that we assure them of our assistance. Huli na lang, Secretary, in terms of possible liability, yung posibleng cause po nitong sunog, may nakarating na po bang report sa inyo? Well, in terms of liability, nandun yung ating abogado nakahanda naman para tulungan tayong suriin ng sitwasyon. At darating sa tamang panahon. Sa ngayon, safety, rescue, kaligtasan, at yung medical treatment at informing the next of kin ang top priority. It will come to a point and yes, we will inquire as to any possible legal implications or liabilities in this case. Maraming pong salamat kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda. Sa ibang balita, tila sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang tunay na estado ng unity nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. We are not candidates anymore. Ito ang derechahang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng media kahapon kung buo pa rin ba ang unity nila nang nakatandem na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay VP Sara, binuulang ang unity para sa pagtakbo nila noong 2022 presidential elections. Sabay pasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila. Ang unity was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then human ang elections nilaog namin. And nagpasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong 2022. Wala pang bagong pahayag ang palasyo tungkol dito. Pero dati nang sinabi ni PBBM na intact at buo pa rin daw ang tiwala niya kay VP Sara sa kabilaya ng matagal ng usap-usapan ng lumalabong alyansa ng mga Duterte at Marcos kasunod ng pag-amin noon ni First Lady Liza Araneta Marcos na masama ang loob niya sa vice-presidente. Nag-ugat ito sa sunod-sunod na pambabatikos ng mga Duterte sa Pangulo at ngayon tila lumalim pa kasabay ng sunod-sunod na suspensyon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Pati ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, maugong din ang bali-balita na posible ring masuspinde dahil sa pagdalo umano sa mga prayer rally laban kay PBBM. Pero sabi ni VP Sara, wala naman siyang nababalitaan tungkol dito. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Absent kahapon si Mayor Baste sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City Hall pero present sa programa si VP Sara. Dumalo siya sa flag-raising ceremony pero hindi inawit ang Bagong Pilipinas hymn na ipinag-utos kantahin kamakailan ni PBBM at inirekomenda rin sa mga LGU. Sa kanya namang speech sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na huwag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for.
Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bossa, News 5. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ang ulat tungkol sa umano'y nilulutong plano para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa PNP, wala silang namomonitor na seryosong banta laban sa Pangulo. Pero minabuti nilang imbestigahan pa rin ang kumakalat na report online tungkol sa sabwatan umano ng ilang loyalista ni dating Pangulong Duterte para patalsikin si Marcos. Target daw itong gawin bago ipaaresto ng International Criminal Courts Duterte kaugnay sa war on drugs. Wala pang pahayag tungkol dito ang palasyo at maging ang kampo ng mga Duterte. Pero dati na nilang itinanggi ang ganitong mga paratang. Nitong Mayo, pinalutang na rin ni dating Senator Antonio Trillanes ang kaparehong alegasyon. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang posibleng banta ng mga pogo na malapit sa ating mga base militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang government agency para sa investigasyon. Bago yan, ilang security expert na nga ang nagsabi na pwedeng magamit bilang Trojan horse o lusutan ng China ang mga pogo para salakayin ang mga base militar sa Pilipinas. Napag-alaman kasing may mga Pogo Hub na malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Crame sa Quezon City. May Pogo operations at casinos rin malapit sa headquarters ng Air Force sa Pasay City at maging sa Sangley Point sa Cavite. Nangako naman ng AFP na palalakasin pa ang seguridad sa bansa sa harap ng mga bantang ito. Sa ibang balita, nanindigan ng Philippine Navy na iligal ang pagdaos ng military exercise ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesman Commodore Roy Vincent Trinidad, hindi nagpaalam ang China nang magdaos sila ng military drill sa Sabina Shoal noong June 2 hanggang June 3. Ito ang unang beses na nagsagawa ng military exercise ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Inanunsyo lang daw ito basta-basta ng China, pero hindi sila binigyan ng pahintulot ng Pilipinas, kaya binantayan sila ng Navy habang ginagawa ang drill. Whatever they do would not legitimize their presence. Pinagbabawal ng UNCLOS ang panggat ng anumang activity na mag-undermine ng security ng coastal states. Kinapos na ng grupong Manibela ang kanilang tigil pasada na sinimulan nitong Lunes. Pero ang mga rally nila para payagan bumiyahe kahit unconsolidated, magpapatuloy pa rin. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Madaling araw na pero hanggang kanina ay pinagpatuloy ng grupong Manibela ang kanilang kilos protesta sa May Rojas Boulevard sa Maynila. Sinakop ng mga tsuper at operator ang 2 lane ng kalsada. Dito muli nilang ipinagsigawan ang kanilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Naabot kami ng ganitong oras kasi gusto nating ipakita, iparamdam sa gobyerno na hindi kami sumusuko sa laban. Alam ko, exhausted na rin yung aming mga kasamahan. Tinatanong ko sila kung umuwi na ba tayo. Wala pong uwian. Hanggat kaya namin, mananatili po kami rito. Bukod dito, dapat din silang hayaang pumasada kahit hindi pa nag-consolidate o sumali sa kooperatiba. Kung hindi kami i-extend, at least wag kaming hulihin na unconsolidated at sana mairehistro pa rin kami yung aming mga sasakyan. Kung ayaw nyo po talaga, sana magkaroon ng dialogo. Pero bago matapos ang protesta, nagdesisyon na ang Manibela na wakasan na ang tigil pasada. Kailangan kasi nilang isaalang-alang ang hanap buhay ng kanilang mga miyembro. Pero di ibig sabihin yan ay hindi na sila mangangalampag at magrarally laban sa PUV Modernization Program. Ang LTFRB naman, muling iginiit na tapos na ang deadline sa consolidation. Ang ibig sabihin, wala nang ibang pwedeng humabol para sumali sa programa. Anumang araw ay pwede na rin simulan ang panghuhuli sa mga koloru. Pinaplansya lang ang mga multang ipapataw sa mga mahuhuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Naipadala na ng Kamara sa Senado ang ipinasa nitong divorce bill. Sa ilalim ng House Bill No. 9349, malinaw na nakalista ang pangangaliwa at domestic violence bilang ilan sa mga ground para sa divorce. Nakasaad din dito ang lahat ng tatanggaping dahilan para sa legal separation, annulment at pagpapawalang bisa ng kasal.
Inaprubahan ito ng Kamara noong May 22. Hati naman daw ang opinyon ng mga senador tungkol dito pero nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi siya pabor sa ipinasang bersyon ng Kamara. Ang bersyon naman ng Senado inaprubahan na sa committee level pero hindi pa ito natatalakay sa plenaryo. Weather update naman po tayo. Patuloy ang marananasang pagulan sa Mindanao dahil sa easterlies. Magiging maulap ang panahon na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at Zamboanga, Sibugay. Posible rin ang pulu-pulong pagulan sa Caraga at natitirang bahagi ng Davao Region. Dulot pa rin yan ng easterlies. Sa Luzon naman, mananatiling mainit ang panahon. Kabilang dyan ang Metro Manila kung saan posibleng umabot ng 34 degrees Celsius ang temperatura. Susunod, lalaking nagnakaw ng bisikleta ng isang delivery rider sumemplang sa pagmamadali. Batang babae sa Cavite patay matapos mabagsakan ng pader na binangga ng isang jeep. At babaeng Vietnamese hubot-hubad na naglakad sa may security checkpoint ng NAIA Terminal 3. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sa video ang pagtangay sa delivery bike ng isang working student sa Quezon City. Ang suspect sumemplang at muntik pang masagasaan dahil sa pagmamadaling tumakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Wagas kung makapadyak ang lalaking yan nang makunan sa CCTV sa Maynila nitong nakaraang linggo. Sa bilis ng takbo, sumemplang ang siklista at muntik pang mabangga ng sasakyan. Dali-dali siyang bumangon saka umalis. Pero ang inakalang delivery rider, magnanakaw pala. Kwento ng may-ari ng bike na isa pa namang working student, may kukunin na sana siyang order sa isang kainan sa Quezon City. Pero nang iwan ang dalang bisikleta, dito na siya sinalisihan ng magnanakaw. Malapit sa bahaging ito ng barangay Santa Teresita, ang lugar kung saan ninakawan ng bisikleta ang biktima. At dahil nga nasa welcome rotonda malapit ito, tumawid kaagad ang suspect sa kabilang lungsod ng Maynila. Agad humingi ng saklolo ang biktima sa nakasalubong nitong TNVS driver. Sinubukan nilang habulin ng kawatan pero hindi nila naabutan. Nakasalubong ko po siya, pahagulgol po, humihingi po siya ng tulong. Rider din po ako kaya yung kinulungan ko po kasi agad kasi alam ko po yung nararamdaman ng nawawala ng gamit o kanyang bagay. Malaking problema raw ang dala ng pagkawala ng kanyang bisikleta. Ilang araw na kasing hindi makapaghanap buhay ang estudyante. Pahirapan din ang pagpasok niya sa eskwela dahil ang bike ginagamit niya ring pang-commute. Sana po meron po makatulong sa akin para po makapagtrabaho na po ako kasi po ayoko po maging pabigat sa parents ko kasi nahirapan na din po sila. Sa ngayon, tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang Quezon City Police sa insidente. Pero tuloy ang pagtugis nila sa magnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5. Patay naman ang isang batang babae matapos mabagsakan ng pader na sinalpok ng jeep sa Dasmariñas, Cavite. 10 iba pa ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kita sa larawang ito kung paanong naipit sa malalaking tipak ng bato ang 12 anyos sa si Grace Pauline Soreta sa barangay Burul 1 sa Dasmariñas, Cavite. Dead on the spot ang biktima. Ang malalaking bato ay mula sa gumuhong pader na nasa itaas na bahagi ng kanilang bahay. Bumagsak ang pader matapos naman itong mabangga ng isang jeep. Bakit po yung jeep tapos biglang umatras. Hindi na nakontrol ng driver yung pagbulusok pa atras. Tumama po sa pader na yung pader na yun nabiyak. Tapos nabiyak yung pader tapos yung kabiyak na yun tumama sa bahay. Madaling nasira ang bahay na nabagsakan ng pader dahil gawa ito sa light materials. Ang tiyahin ng biktima na si Alfreda Ismabe. Hindi lubos akalain na mangyayari ito sa kanyang pamangkin. Nagbabakasyon lang daw sa kanyang bahay ang bata na galing sa Batangas. Nandun sila sa sala. Yung nabagsakan, nandun siya sa sopa nakaupo. Tapos yung nanay nandun sa may sala nakahiga, ganun.
Kaya hindi niya na ano, kasi biglaan daw, ang bilis ng ano, basta narinig na lang nila ng ganun, tapos nakita niya yung malalaking tipak ng bato na nakaano na sa anak niya. Laking panghihinayang ni Esmabe dahil achiever ang kanyang pamangkin at mag-high school na sana. Bukod sa nasawing biktima, nasugatan ng kanyang ina at ang bunsong kapatid. May 8 ring nagka-minor injuries. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Samantala, tinutugis na ng mga pulis ang driver ng jeep na agad tumakas matapos ang disgrasya. Posibleng siyang maharap sa reklamong reckless imprudence, resulting in homicide at multiple physical injuries. Pagkadating po namin doon, wala na po yung driver. Ay, nagtataka nga kami bakit hindi po nahuli. Negligence po ng driver po yun. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nagulat ang mga pasahero sa Terminal 3 ng NAIA nang biglang sumulpot ang isang hubot-hubad na babae. Sabado nang mangyari ang insidente, ayon sa Manila International Airport Authority, overstaying na sa Pilipinas ang babae na isang Vietnamese. Pero nang singilin siya ng multa sa immigration, nagalit daw ang babae at naghubad. Nagdire-diretso naman ang babae hanggang sa may security checkpoint. Hinabol naman siya ng airport security at binihisan. Sunod namang dinala ang Vietnamese sa may clinic ng terminal kung saan siya nanatili sa magdamag at ginamot umano para sa isang psychological disorder. Binayaran din ng babae ang multa kinalaunan. Pinayagan na siyang lumipad pabalik ng Vietnam. Susunod, San Miguel Beermen na itabla ulit ang serye nila ng Meralco Bolts sa PBA Philippine Cup Finals. NBA legend Jerry West pumanaw na sa edad na 86. At away kalsada ng dalawang aso, kinaaliwan ng netizens. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Tapla na ang PBA Philippine Cup Finals matapos talunin ng San Miguel Beermen ang Meralco Bolts sa Game 4. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Pumasok ang Meralco Bolts na may tsansang makuha ang commanding 3-1 lead sa PBA Philippine Cup Finals. Pero mas determinadong San Miguel Beermen ang nakaharap nila sa Game 4. Mainit ang ratsyada sa opensa ng San Miguel. Lumamang ng double digits ang San Miguel matapos ang sunod-sunod na baskets ni Junmar Fajardo. Mula sa puntong yan, napanatili ng Beermen ang bentahe sa buong laro. Pagpasok ng fourth quarter, sinubukang mag-comeback ng Bolts. Katunayan, naibaba nila sa 5 puntos ang hinahabol sa huling 6 na minuto ng laro. Pero kahit inambahan, hindi nagpatinag ang Beermen tungo sa 1-1-1 to 1-0-1 na panalo. Tabla na ngayon sa tig-2 laro ang PBA Finals. Binura ni Fajardo ang alaala ng masamang performance niya noong Game 3 matapos magtala ng 28 points at 13 rebounds. Nagbalik naman na si Terence Romeo para sa SMB matapos ma-sideline sa unang 3 laro. Umiskor siya ng 7 puntos sa loob ng 18 minutes. Bago ang laro, pinarangalan si Abay bilang Best Player of the Conference. Ito ang ika-10 beses na nakuha niya ang award na isang PBA record. Kahit sino sa team namin pwede maging best player of the conference kasi sobrang lalim ng team namin. Kailangan ko talaga i-ano yung sarili ko dun sa ilalim kasi pag natalo kami 3-1, mahirap ma-bounce back sa 3-1. So, yun, gusto namin manalo, gusto namin matay yung series. Sa kabilang dako, binitbit naman ni Chris Newsam ang opensa ng Meralco kasunod ng career high na 40 puntos. Bago ang laban, nagpakita ng suporta ang parehong koponan sa mga atletang Pinoy na lalaban sa Olympics. Makikita ang mga pangalan ni EJ Obiena,
Carlos Yulo, Yumir Marshall at iba pang mga Pinoy Olympians sa mga pre-game shirt nila. Sa harap, nakalagay ang 100 taong laban para sa bayan. Pag-alala ito sa unang beses na pagsali ng bansa sa Summer Games noong 1924. Samantala, tuloy naman sa Biyernes ang finals para sa Game 5. Gaganapin ito sa Smart Araneta Coliseum alas 7:30 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa NBA naman, pumanaw na ang isa sa mga alamat ng laro na si Jerry West sa edad na 86. Hindi pa idinedetalye kung ano ang ikinamatay ni West pero di maikakaila ang legacy na iniwan niya sa basketball. Unang sumikat si West bilang miyembro ng makasaysayang Los Angeles Lakers team kasama ang iba pang legends sina Elgin Baylor at Wilt Chamberlain. Binansagang Mr. Clutch ang imahe ni West. Ang imahe ni West ang ginawang logo ng NBA sa galing niyang maglaro matapos magretiro noong 1974, nagsilbing coach noong late 70s at kalaunay executive ng Lakers si West. Nagsilbi rin siyang executive ng Memphis Grizzlies, Golden State Warriors at LA Clippers. Isa na namang video ng away kalsada ang viral ngayon. Lagi tayo nagbabalita ng ganyan. Ayan, ako, road rage. Pero di gaya ng mga karaniwang kaso na nakikita natin viral videos. Ang init ng ulo sa kalsada. Nako, ibang klaseng gigil ang naramdaman ng netizens dito. Ramdam ko din yung gigil nang binabanggit mo yan, Jess. Sa girian kasi na to, mga kapatid, hindi LTO ang kailangan, kundi Paw Patrol. Todo kahol ang Yorkshire Terrier sa Pomeranian na nakadungaw sa nakatabing sasakyan. Nung una, sumasagot pa ang kaaway na aso. Pero nang umabante na ang pulang sasakyan, parang nag-attitude na ang pom-pom. Tila inirapan na kasi nito ang Yorkie at di na pumatol pa. Natuwa naman yung mga netizens sa nakakagigil na tapatan nitong dalawang aso na to. Ito lang daw kasi, ang away kalsadang nagpangiti sa kanila. Nga naman, ang Cute na away kalsada. Kaya wag na tayong mag-road rage. Ganun na lang. Aw, aw! Kalma na Sa lang. kanya, lagi. nakakawala ng galit. Pag nasa traffic ka, nang init ang ulo, makita mo yung ganyan. Si Booker ba yung aso mo laging Tulog. dumudungaw sa... Hindi, tulog lagi, Sa hindi biyahe dumudungaw. Hindi. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakiala. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.